Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. So, ayun, sabi ko sa inyo, magiging busy ako. Okay? So, by the way, wala ako kahapon. Yes, wala akong ng mga araw na yan kasi busy ako. Birthday ko kasi yun guys, kaya nag-celebrate muna ako. Ayan, so by the way, tignan natin kanina ba tong love reading. And guys, bago tayo mag-start, sa mga nag-aantay pala ng ating zodiac sign, ina-upload ko po yan sa kabila kong channel, sa Jade Tarot. Panoorin nyo na lang guys, sa mga nag-aantay, okay? Okay, tignan natin kanina ba tong love reading. Meron tayong let your friends help you. Ask for and accept support from others. So, ilang guys sinasabi dito, hayaan mo na parang tulungan ka ng mga friends mo sa mga hinanakit or sa mga nararamdaman mo, nararanasan mo ngayon. Baka kasi nabubulagan ka pagdating sa love or pwedeng hindi ka aware na may mali na nangyayari sa love life mo. Tapos hindi mo nakikita yan. Pero yung ibang tao guys, nakikita nila to. Okay? So, by the way, tignan pa natin. Okay, maganda pa rin guys na makinig ka pa rin sa opinion ng mga kaibigan mo ha. Makinig ka pa rin sa sinasabi nila, huwag kang magagalit, huwag sasama yung loob mo kasi parang concern lang siguro talaga sila sa inyo. Ayaw ka lang siguro talaga nila na parang mapupunta sa maling tao. Kasi syempre, nandun yung pagpapahalaga nila sa inyo. Okay? So, by the way, tingnan natin. Tingnan natin additional message. Meron, siguro kasi yung relasyon nyo guys ng person mo, walang katapusang walang katapusang balikan, maghihiwalay, magbabalikan, maghihiwalay, magbabalikan. So, paulit-ulit guys yung cycle. O, diba? Kaya siguro guys, yung mga friends nyo, hindi na natutuwa ba? Kasi masyado nang nagiging toxic, ano man yung relationship na meron kayo, or ano man yung nagaganap sa relasyon nyo ng person mo. Baka kasi naman ikaw, nangingi ka ng advice sa kanila, or pag broken-hearted ka, niyayaya mo sila mag-inom, or naalala mo sila, diba? So, ang opinion nila dito guys, kung hindi na talaga kayang i-workout, is maghiwalay na lang. Baka nandun na sila sa point na yon. Okay? Tapos parang nagiging on and off lang yung relasyon nyo ng person mo. Okay? So guys, kung manghihingi, eto ha, be responsible guys ha. Lahat ng galaw natin sa mundo, kailangan responsible tayo. Especially kung hihingi kayo ng advice sa mga kaibigan nyo, pagdating sa love life nyo, una sa lahat guys, wala silang problema no lumapit kayo sa kanila. Tapos bibigyan nyo ng problema. Trigger warning ha, para to guys sa lahat, kung ikaw man tong kaibigan na nag-a-advise sa kaibigan mong matigas ang ulo, so siguro mas magandang iwasan na lang kung hindi sila natututo. Pero kung ikaw yung ganitong klase ng tao guys, isipin nyo na lang guys, binibigyan nyo ng problema yung mga kaibigan nyo. Okay? Yung mangingi ka ng advice tapos hindi mo susundin, siguro mas maganda na questionin mo na yung sarili mo. 'Di ba? Baka nagkakaroon guys, baka guys lumalawak. Sa halip na yung person mo lang yung kaaway mo is baka madagdagan, 'di ba? So mas maganda kaya nga yung iba guys na mature, 'di ba? Parang sinesekreto lang nila ano yung status nila nung person nila. Hindi na nila guys ino-open sa ibang tao kasi nga ayaw na nilang may problema pa. Ayaw na nila ng gulo pa, 'di ba? Kaya, kung mangingi kayo guys ng advice, maganda pa rin na balance kayo dun sa paghingi, no? Or sa pagkukwento. Pwedeng dapat alam mo rin sa sarili mo ano yung mali sa inyo, ano yung mali sa person mo, para makakuha ka ng balancing sagot. Tamang sagot. Okay? May inam-inam na advice. Tignan pa natin. Additional message. Attraction. Tignan pa natin guys additional message. Additional message.
meron tayong stay optimistic about your love life. So, positive thinking and faith will bring you romance. Sabihin, kailangan mag-observe ka or kailangan siguro guys, nagbibigay ka ng positive doon sa inyong relasyon. Same kayo. So, kung masyado ka nang nagiging negative doon sa inyong connection, baka ito na yung time na maging positive. Like, i-appreciate nyo guys kung ano yung nagagawa ng partner nyo. Ano yung nagagawa mo. Diba? Kailangan, kayong dalawa kasi dito guys kayo lang talaga yung pinaka main character doon sa mundo nyo ng person mo. Okay? At the end of the day, siya lang talaga yung katuwang mo. Hindi ito guys maayos ng ibang tao. Maayos nyo to. Kayong dalawa, nasa pag-uusap nyo yan. And kung masyadong negative, tapos on and off yung relasyon nyo guys, tanongin mo yung sarili mo, saan napatungo to? Okay? May patutunguhan pa ba? May pupuntahan pa ba tong relasyon na to? So, sinasabi lang dito guys, nandun yung selos, yung mga pagdududa, kung ba't guys hindi nag-work yung relasyon. Kasi iniisip, good looking yung partner ko. It's either ikaw or yung partner mo. Pwede naman guys i-reverse yung energy, no? Good looking. So, nangyayari guys, pinagsisilosan, mas paghihigpitan, kasi nandun yung takot na baka mawala yung partner nila. Diba? So, by the way, additional message. Additional message. Past life relationship. You have known each other before. Kaya pali. So, possible karmic mo tong taon to. Kakilala mo na siya sa past life. Kung bakit guys matindi yung struggle, then yung nagiging conflict dun sa relasyon nyo, meron kayong mga unfinished business na pinagbabayaran nyo ngayon guys sa kasalukuyan. Pero kagaya nga guys na paulit-ulit kong sinasabi na ang karmic, once na ma-overcome mo yung conflict guys, napaka-solid ng connection na yan. Tuloy-tuloy na yung daloy ng swerte. Tapos, tuloy-tuloy na rin guys yung magandang pamumuhay dun sa relasyon. Okay, napakabihira guys na nakakaano dyan nakakaalis dyan. Yung iba mas pinipili nilang i-workout kahit masyado ng conflict. Yung iba, nauuwi na lang talaga siya guys sa hiwalayan. Okay, may iba naman guys na naghiwalay na ng taon tapos nagbalikan lang din. Okay, ganon. So, tignan pa natin, additional message. Kanina po itong love reading. Additional message. Calling in your soulmate. Your prayers, affirmation, and visualization help bring you together. So, di ba? Siguro naghiwalay na kayo, taon na ba? Tapos nagbalikan lang. Kasi tignan mo, binabalik siya sa inyo ni universe. Okay, binabalik sa inyo ni universe itong taong to. So, I think guys, naghiwalay na kayo na to Tapos may pag-reach out na nangyayari ngayon. Okay. So, tignan natin. Ano ba yung naging realization ng taong yan? Bakit siya bumabalik? Okay, family nyo. Na-realize niya guys na gusto niyang i-workout ang inyong pamilya. Gusto niya guys na maging maayos pa rin ang inyong pagsasama, yung pamilya nyo. So, nandun siya sa point na yon. Kung bakit siya guys bumabalik, ayan I think iba yung naging tama niya sa inyo ngayon. Mas naging malinaw sa kanya na parang nagugustuhan ka na naman niya ulit. Siguro nakita ka niya somewhere na stalk. Then, nare-realize niya na, minahal ko yan dati. Kaya siya guys siguro napipilitan bumalik. Though hindi naman guys totally napipilitan. Mas nakikita ko na bumabalik talaga siya. Babalik tong taong to. Ayun kasi parang bago yung tingin niya sa inyo Bagong tao ka ngayon. Okay? So, sinasabi lang dito guys, kung taon na kayong hiwalay na to, tapos andito yung mga friends mo, manghingi ka ng advice sa mga friends mo kung yung dapat mong gawin. Okay? Mas magiging balance daw sila sa inyo guys sa pagbibigay ng opinion. Especially kung naguguluhan ka, kung tatanggapin mo ba ulit yung taong yan, kung babalikan mo ba ulit yung taong yan. Okay?
Tignan natin. Additional message. Additional message. Meron tayong, it is safe for you to love. Open your heart to give and receive the higher energy of all. So, simula nung naghiwalay kayo guys, parang nahirapan ka nang ma-inlove sa iba. Okay, hindi ka na totally na-attach talaga sa iba. Mas pinili mo na mahalin yung sarili mo. Mas pinili mo na mag-enjoy sa buhay. Ganon kita nakikita. Okay. Additional message. Ayan o, ang dami palang nagkagusto sa inyo eh. I think malakas yung energy ng mga single dito. Nakikita ko na parang ang dami nagkakagusto sa inyo. Sobrang attracted ka talaga sa ibang tao. Ang problema lang yung iba sa inyo, parang nahirapan na kayong ma-attach talaga sa kahit na kanino. Mas pinipili siguro ng iba sa inyo na maging mapag-isa muna. Mas pinipili nyo yung self-love. Okay, sabi lang naman dito guys, enjoy mo lang. Enjoy mo lang yung buhay. So, wala namang masama kung makikipag-flirt. As long as ine-enjoy mo, why not, diba? So, eto, flirt lang. Single ka naman. Wala namang masama doon. So, siguro kasi guys, pwedeng magiging gulo siya eh. Kung bakit siya lumalabas dito, no? Bumabalik yung ex mo. Tapos, may ibang tao nagkakagusto sa inyo. Diba? So sino talaga yung mas i-entertain mo dyan? Okay, so pwede kasi guys na maguluhan ka ngayon, lalo na kung mas mahal mo na yung sarili mo. So hindi mo naman guys kailangan ma-pressure. Hindi naman agad-agad kailangan mamili ka na, diba? So as long as nag-enjoy ka naman, so piliin mo na lang siguro muna talaga yung sarili mo. Pero nakikita ko naman na mukhang hindi ka naman naguguluhan ngayon sa love life mo. Yun nga lang, parang naging pusong bato, wala ka na masyadong nagiging emosyon. Okay? After kasi guys ng breakup niya ng person mo, parang tinabangan ka na pumasok sa relasyon. Hindi mo siguro naisipan na magkaroon ng panakip butas. Kasi yung iba, di ba, parang kakahiwalay pa lang, may kapalit na agad. Yung iba nga, kahit nagsasama pa, may kapalit na eh. So, sige, tignan pa natin. Wedding. Oh, kasal ba kayo ng person mo na to? Itong someone from the past? Or nagplano na talaga kayo? Engaged na talaga kayo? Then, para may pagbabalik. Okay, siguro naguluhan siya or na-feel niya na parang hindi pa pala siya totally ready. Okay, tingnan pa natin. Additional message. Kanina po itong love reading. Medyo conflict lang daw yung sitwasyon niya ngayon, no? Sa totoo lang, guys, mukhang wala rin nagiging option yung person mo. Parang affected din siya ng crisis. Ang dami rin conflict na nangyayari sa kanya ngayon, sa buhay niya, sa hanap buhay niya. Feeling niya parang minamala siya or kinakarma siya. Ang dami nangyayaring struggle sa kanya ngayon. Lalo na dahang man yan. So, I think nasa pinaka-komplikadong sitwasyon siya ngayon. Okay? Kaya siguro guys, naiisip niya dito yung family niyo. Gusto niya pang bumalik talaga. Gusto niya pang maayos kayo. Tignan natin additional message. Meron tayong death. Ending sabi ko sa inyo ito new beginning to guys Hindi porke death, pangit na yan. Pero ito maganda to. Sa tarot guys, ang death maganda yan. Ending and new beginning yan. Sabi, kung may natapos sa inyo guys, may bagong cycle na paparating. So, siguro, nung naghiwalay kayo, naging maganda yung buhay mo, naging maganda yung daloy ng pamumuhay mo, hindi ka naman nalungkot, nag-enjoy ka naman, naging masaya naman. Diba? Tignan natin. Additional message.
Additional message. O, diba, guys? Mukhang nagkakaroon siya ng sleepless night. Hirap siyang matulog, naiisip ka niya. Then, siguro ng mga panahong matindi yung problema niya, ikaw yun nandoon eh. Ikaw yung dumating sa buhay niya. Tapos, unti-unti na siya, guys, nakaka-recover. Inalisan ka niya. Okay? Then, ngayon, na mas minamahal mo na naman ulit yung sarili mo, di ba para na naman siyang bagyong darating sa buhay mo. Kaya siguro sinasabi dyan na manghingi ka ng advice sa mga kaibigan mo. Baka malaki din ang maitulong nila para sa inyo. Okay, hindi na para magkaroon ka pa ng hesitation dito guys eh. Sapat na yung experience na na-experience mo sa taong to. Sapat na yung kung ano man yung pinaranas niya sa inyo. Meron tayong 4 of Wands. Wedding to guys, itong 4 of Wands. So, nare-realize niya guys na parang ba't hindi niya sinave yung marriage nyo, yung pamilya nyo, yung mga plano nyo dati, na parang bigla na lang siya guys, lumihis ng landas, na hindi pala talaga siya guys sure. Parang naguguluhan siya, gusto niya mamahinga, gusto niyang mag-explore. So, nandun na siya guys sa point na yan. Okay, dami niya nagiging realization, yung mga magagandang nangyayari sa inyo nun. Nag-hold back itong taong to guys, no? Malala, sobra yung pag-hold back niya. Okay, meron tayong 2 of Cups partnership, oh. Kung nakinig lang sana siya sa inyo, sa mga plano mo. Kasi mukhang mas sinunod niya lang yung plano niya, eh. Okay, mas sinunod niya kung ano yung nararamdaman niya, na tingin niya is mas makakabuti sa kanya. I think, matigas yung ulo ng person mo. Then, ayan, tignan mo na, mukhang napariwara siya sa buhay. Additional message. Meron tayong, ang dami niya daw kasi guys, option that time. Ang daming opportunity, ang daming blessing na dumarating sa kanya that time. So, parang ang dating sa kanya guys, hindi kanya kailangan nung mga panahong yon. Okay, mas ginrab niya yung mga opportunity yung dumarating sa kanya. Meron tayong the Empress. So, ito naman guys, blessing, diba? Sabi ko sa inyo ang daming blessing na dumating sa kanya. Tapos, nagbulag-bulagan siya kung ano naman yung meron kayo. Okay, no, nagbulag-bulagan siya para sa pamilya niya, eh. Nagbulag-bulagan siya para sa inyo, sa mga plano nyo, together. Then, mas nakapokus siya dun sa plano niya that time. So, feeling niya kasi guys, pag humiwalay siya sa inyo, maraming pwedeng mangyari. Maraming pwedeng maganap. Okay, again, meron tayong 6 of Cups. So, guys, itong 6 of Cups is offer to. New love, I think, may new person na dumating sa buhay niya na para bang feeling niya, yun yung magbibigay sa kanya, guys, ng magandang buhay, magandang kinabukasan, nung naghiwalay kayo, no? So, hindi ko naman siya, guys, masabing cheating. Pero may someone. Okay? Yun nga lang, mukhang hindi siya tanggap ng family nung, person na pinili niya. Kaya siguro, guys, medyo naging struggle sa kanya na ilaban. Kasi, parang araw-araw ramdam niya na hindi siya gusto ng family, ayaw sa kanya, hinihate siya ng family. So, nandun siya guys sa point na yon. And araw-araw guys, nagkakaroon siya ng mga parang hinanakit. Okay, yun yung parang dinedemand niya sa partner niya na, ba't hindi ako gusto ng family mo? Ay, na para siya na-hitchapwera guys. Okay, hindi kagaya sa family mo na parang open arms. Talaga sila. So, parang nakakaya para sa kanya na bumalik. Kasi una siya nagkaroon ng iba eh. Pero at least, di ba, hindi cheating yung nangyari. Oh, may travel abroad. Nasa abroad ba yung person mo or foreigner to? Oh, hindi nag-work ang inyong relasyon. LDR kayo na to for sure. Hindi nag-work. Ito na yung sa naging problema yung dalawa. Meron tayong collaboration, di ba? Yan, oh. Hindi niya nakuhang i-work out ang inyong relationship kasi parang nandun yung pagdududa, yung selos, dahil nga magkalayo, iniisip, baka niloloko sa malayo, iniisip, may ibang karelasyon doon, kaya hindi guys masyado nakikipag-communicate. Ang di alam ng isa, busy lang. So, I think mutual naman din yung naging desisyon niya na maghiwalay na lang. Sige, titignan natin guys dun sa nararamdaman niya ha. Okay, doon tayo sa nararamdaman niya.
Okay. Nararamdaman ng person mo sa'yo ngayon. Ano yung nararamdaman ng person mo sa'yo ngayon? Ano yung nararamdaman ng person mo sa'yo ngayon? Tignan mo naman, oh. Mas mahal ka talaga niya ngayon. Kasi ito, iba tong image ng Four of Cups dito eh. Nakikita ko na parang ang daming offer pa rin naman sa kanya. Ang dami pa rin distraction dito. Pero isa yung pinaka main focus niya talaga. Yung ma-win back ka talaga niya ulit or maayos niya ulit yung kung ano man yung relasyon na naudlot or naputol sa inyo. Mga plano na parang hindi nag-work dito, no? So, feeling ko dito guys, may suhol eh. Or may nanira talaga sa inyo. Tapos nare-realize niyo that pala hindi siya nakinig sa mga paninirang yun. Okay, so yan, may nanira sa relasyon niyo guys. So by the way, additional message nararamdaman sa inyo. 'Di ba? May pagmamakaawa to, no? Magre-reach out talaga to. Pwede ngayon nakakausap mo na. Nakikita ko na mukhang magmamakaawa sa inyo tong taong to. Meron tayong Queen of Cups, ayan oh. Hoping siya na parang mapatawad mo siya. Kasi si Queen of Cups, guys, more on pagpapatawad to eh. Okay? Alam niya na may calling na nangyayari sa inyo. Aware siya na parang kung ano yung personality mo. Yung calling dito, guys, is yung mga blessing na dumarating sa buhay mo. Then yung mga nare-realize mo nung naghiwalay kayo. Okay? Then yung gulo na pwede niyang pasukin once na bumalik siya sa inyo. Okay, so by the way, tignan pa natin. Okay. Paano ka nakikita ng person mo ngayon? Paano ka nakikita ng person mo ngayon? Paano ka nakikita ng person mo ngayon? Oh, nakikita ka niya na someone na ang daming magagandang bagay na nangyayari sa buhay mo. Feeling niya, ang swerte-swerte mo, ang ganda-ganda mo na, ang gwapo-gwapo na, tapos ang daming nagkakagusto sa inyo. As in, para ka na sa spotlight. Ang daming nangyayari sa inyo sa buhay mo, oh. Ang dami bang breakthrough? May breakthrough ata nangyayari sa buhay niyo, guys. Paano kanya nakikita ngayon? So, nakikita kanya na someone na hindi ka na totally stuck dun sa relasyon. Okay? So, siguro siya tong feeling stuck ngayon. May option naman siyang umalis, pero hindi na siya makaalis. Siguro nakita kanya somewhere talaga, oh. Tapos parang na-inlove na naman sa inyo tong taon to, or nakausap ka na naman niya ulit. Tapos parang na-inlove siya sa inyo. So, Page of Wands, oh. Nakikita ko, guys, ito, since Page of Wands to, parang lagi siya nakaluhod, no? Luluhod ata siya sa inyo, magmamakaawa, makikipagbalikan, makikipagayos. Parang ayusin niyo ulit. So, pwede naman, guys, kasalanan mo or kasalanan niya kung ano man yung nangyaring problema sa inyong dalawa, diba? So, choice niyo yan. Tignan natin. Additional message. Ano yung magiging plano nitong tao? Oops, wait lang guys ha. Bumaliktad yung ating card. Bumaliktad. Okay. Ano yung magiging plano niya sa future? Ano yung action na gagawin niya? Ano yung hakbang na gagawin nitong taong to? Ace of Wands. Nasa malayo siya eh. Alam yung challenging. Parang, syempre, nag-aantay ka rin ng effort. Ano ba yung effort na gagawin nitong taong to? Strength. So, ang feeling niya dito, mas mapapatunayan niya yung sarili niya kung lalapit siya or magta-travel siya papunta sa inyo, kung meron siya ipapakitang effort. Yun yung feeling niya dito. The Moon, ayun oh. Ayaw niya na guys mangako eh. Kasi syempre, parang tingin niya na sa kanya, isa siyang sinungaling na tao. Parang, ang dami niyang pinapangako.
Tapos di naman tinupad nung kayo pa. 'Di ba? So yun yung dating sa inyo. Ayaw niyo nang makinig sa mga pangako niya. Tignan natin, attached to my ex. Ayun, no? Sobrang attractive pa rin sa inyo tong ex-person mo. I'm attached to my ex emotionally, physically, and or spirituality. I need time and space to break this connection. Diba? Sobrang attracted yung person sa inyo. Meron tayong showing out. I'm acting like I don't care about what happened between us. But I do, I just want to appear unbothered. Para kasi siyang kabuti. Piling ko bigla na lang siya naglaho or naging mushroom. Lulubog, lilitaw, ganun yung naging scenario niya. Hanggang sa parang inadapt niya na sa sarili niya, na ganun na lang yung cycle niya. So siguro guys, medyo napagod ka doon sa ginagawa niya kasi parang, 'di ba, sinusunod niya lang yung sarili niya. Tignan pa natin guys, ano yung message niya sa inyo. I couldn't let you get close to me. Hindi niya alam kung paano lalapit sa inyo o paano ka mapapalapit sa kanya. You don't know how hard it was to let you go. Kailangan pa ba natin to guys pag-usapan? Pag alam mo na sa sarili mong masyadong komplikado guys, komplikado tong taong to, yung tipong siya mismo naguguluhan, siya yung magiging desisyon niya sa buhay niya. Let go nyo na, guys. Diba? Diba? Parang ano siya, guys, feeling niya sinapian siya nung araw na yun, ba't bigla siyang lumihis ng landas? Feeling ko, guys, dala ng bugso ng damdamin. Hindi niya na, guys, nakontrol yung emosyon niya kasi nga, araw-araw kayo nag-aaway, araw-araw kayo nagtatalo. So, hirap na siya, guys, i-work out yung ganong klase ng cycle. Hirap siyang i-break yung ganong klase ng cycle. So, siguro, mutual naman yung naging desisyon niya na maghiwalay. Pero nandun pa rin yung attraction niya sa inyo. And siguro, dinivert niya na lang din talaga sa ibang tao yung pagmamahal na yun. Tignan natin yung zodiac sign. Meron tayong Virgo, Leo, Sagittarius, Scorpio, Libra. Libra, Sagittarius, Capricorn, Pisces, Taurus, and Leo. Taurus, Aries, Gemini, Cancer, Virgo, and Leo energy. So, yun yung mga malalakas na zodiac sign. Sa side ni person. Sa side ni person. Minamalat, sorry. Okay. Tingnan natin. Ano naman yung nararamdaman mo? Nararamdaman mo sa person mo? Oh. Page of Cups eh. Naka-reverse ka dito. So, I think ngayon mas matured ka. Magpapatawad ka, pero matured, no? Like, feeling ko kasi dito, guys, hindi mo siya direct kakausapin. Mas papakiramdaman mo siya. Mas obserbahan mo lang siya. The Empress. Then, nandun yung takot mo eh. Ano yung intention nitong taong to? Bakit ito bumabalik? Okay, okay ka na, lalo na kung may mga anak na kayo. Okay, or sabihin na natin guys na kinaya mong palakihin yung mga anak niya. Parang di mo na siya kailangan. Ano yung magiging ambag niya sa buhay mo? Okay, ano ba yung magiging, ano niya, papel niya? Kung magiging responsible ba siya? Eh kasi parang nung naghiwalay kayo guys, naging irresponsible tong taong to. Okay, ayan o. So, ano pa yung magiging dahilan mo? Bakit mo siya babalikan? Diba? Piling ko magiging matalino ka dito eh. Puro katanungan talaga to eh. Ano yung kayang gawin na tong taong to? Tignan natin. Ano yung dapat mong gawin? Knight of Cups. So, magre-reach out talaga yan. So, possible nga ngayon, baka nagre-reach out na yan. Sinasabi lang dito guys, tanggapin mo lang yung cup of love. Tanggapin mo lang. Siguro parang nandun ka na lang dapat sa point na mas balance ka. Meron tayong the Hierophant. Or pag-usapan nyo guys. Pag-usapan nyo or kausapin mo siya. Ngayon, obserbahan mo yung kilos itong taong to, yung personality niya, kung may plano ba siya sa future, kung wala, eh, bakit mo papatawarin, di ba? Okay lang magpatawad guys, pero ipapasukin mo na naman sa buhay mo, mukhang hindi na tama yun.
Napaka, ano mo dito guys, napaka mature ng energy mo. Kasi nandito yung the hero, nandito pa yung the high priestess. Knight of Cups. So, feeling ko magpapatawad ka, pero parang hindi na para pabalikin ka. Pero I think pag-iisipan mo yan. Zodiac sign mo, Taurus, Aries, Gemini, Cancer, Scorpio, and Leo. Virgo pala. Taurus, Aries, Gemini, Pisces, Aquarius, and Cancer. Last one. Okay, matay Sagittarius, Virgo, Taurus, Aries, Capricorn, and Leo. So, by the way guys, ito lang pong inyong daily love reading. Bukas po lahat. God bless and love you. Bye-bye.